Good morning. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Sir 9, December 2024, nandito na tayo sa Aklat ng Gawa, Chapter 9, ang pagtawag kay Saulo. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Gawa Chapter 9, verse 1, samantala patuloy ang pagsisikap. Guys, pasensya na ha kung nagmamadali akong magbasa kasi sobrang late na tayo. Mahaba-haba itong chapter 9 na ito. Okay, basa na. Gawa chapter 9, verse 1. Samantala patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon, kaya't lumapit siya sa pinunong pari ng mga Hudyo. Verse 2. At humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Verse 10, naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Verse 4, natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Verse 5, sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Verse 6, tumayo ka at pumasok sa lungsod at tu'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Verse 7, natigilan ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Verse 8, tumayo si Saulo at nang dumilat, hindi na siya makakita, kaya't siya inakay na mga kasama niya hanggang sa Damasco. Verse 9, hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw, hindi rin siya kumain ni uminom. Verse 10, sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain, Ananias. Ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Verse 11, inutusan siya ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya ay nananalangin ngayon. Verse 12, sa isang pangitain nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya ay makakitang muli. Verse 13, sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang na sa Jerusalem. Verse 14, at naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Verse 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Verse 16, ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Verse 17, pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Verse 18, noon day may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Verse 19, kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Nangaral si Saulo sa Damasco. Gawa chapter 9 verse 50. Ay karugtong pa ito ng ng 19. Ulitin ko lang ha kasi may title kasi kaya nagugulo yung ko. Okay, ulitin ko lang yung verse 19 ha. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Nangaral si Saulo sa Damasco. Si Saulo ay ilang araw na kasama ng mga alagad sa Damasco. Verse 20, pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Verse 21, nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba siya ang dating umuusig sa mga sumasamba kay Jesus sa Jerusalem? Tanong nila. Hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhing nakagapos sa mga punong pari? Verse 22, ngunit lalong
naging mahusay si Saulo sa kanyang pangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ang siyang Kristo. Verse 23, pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Verse 24, araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintoang bayan para patayin, ngunit nalaman niya ito. Verse 25, kaya't isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang malaking basket at ibinaba sa kabilang pader si Saulo sa Jerusalem. Verse 26, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon, ngunit sila'y natatakot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Verse 27, subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Verse 28, kaya mula noon si Saulo'y kasama nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Verse 29, nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Verse 30, nalaman ito ng mga kapatid, kaya't inihatid nila si Saulo sa Caesarea at pinauwi sa Tarso. Verse 31, kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at patuloy na nagpupuri sa Panginoon sa tulong at sa pakikisama ng Espiritu Santo. Tumatag at dumami ang mga mananampalataya. Nagpunta si Pedro sa Lida at sa Joppa. Gawa chapter 9 verse 32, naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, verse 33, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Inias. Ito'y isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Verse 34, sinabi ni Pedro sa kanya, Inias, pinapagaling ka na ni Hesus Kristo, tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo. Verse 35, nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Verse 36, sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas na ang kahulugan ay usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Verse 37, ng mga araw, ang hirap na naman to ilipat guys, manipis sobra. Ayan o. Ayaw talaga. Okay. Verse 37, ng mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinorol ito sa silid sa itaas. Verse 38, di kalayoon sa Joppa ang Lida, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na nasa Lida si Pedro, isinugo nila ang 2 lalaki upang siya pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Verse 39, sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas, kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda, umiiyak sila at ipinapakita ang mga mahabang panloob na kasuotan at mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Verse 40, pinalabas ni Pedro ang lahat at siya lumuhod at nanalangin pagkatapos humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Tumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Verse 41, hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos tinawag niya ang mga mananampalataya at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Verse 42, ang pangyayaring ito ay nabalita sa buong Joppa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Verse 43, matagal-tagal ding nanatili si Pedro sa Joppa sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Guys, noong araw pag nakakapagpabuhay sila ng patay.
Pero sa generation natin ngayon, huwag nyo nang buhayin ang patay kasi ano yan eh. What I mean is, kinuha na yan ni Father God. Pero nung panahon kasi nila, ito yung mga disciple ni Jesus. Siguro para maraming manampalataya talaga sa kay Jesus, need talagang gumawa ng himala, ng miracle. Pero sa generation kasi natin ngayon, kahit hindi natin nakikita si Father God, nananampalataya naman kasi tayo eh. So sa kanila kasi parang need talaga ng alam mo yung parang ebidensya talaga na Panginoon talaga yan, galing talaga sa Panginoon. So ganun sila. Pero di ba sabi nga, mapalad tayong hindi nakakita pero nananampalataya pa rin sa kay Father God. Maswerte tayo. Sila parang nagda-doubt pa kasi sila kaya ganyan. Kailangan pa nila ng himala. Pagka kasi buo ang pananampalataya mo, mararamdaman mo naman yan pag nakikipag-usap ka. Para ka lang nakikipag-usap sa kaharap mo si Father God, kahit na hindi mo siya nakikita, kahit nakaharap ka lang dito sa wall natin. Yun, mai-imagine mo naman eh. Pero ewan ko sa kanila ba't kailangan pa nila ng himala bago manampalataya. It's bad. Okay, bukas na ito. 10. Nawala kasi yung ballpen rule, kaya pentel pen na lang gamit ko. 10, I mean, hindi nawala, hindi ko lang makita dito kasi sobrang gulo ng ko dahil naghahanda nga ako ng yung mga gamit ko guys, iuwi ko na ng Pilipinas. Alam mo na, naghahanda na tayo para sa susunod na taon. Masyadong excited si Ralph umuwi. For December 10. Ang lalaki tuloy ng sulat. 2024. Pero naman kasi ito eh. Ayan bumakat doon sa kaya hindi mo na makikita yung kabila. Hayaan mo na. Ganyan ako magbasa, kailangan ko ng may tanda. Kasi pag walang tanda, hindi mo yan. Hindi mo malalaman kung saan ka natapos. So, ganun lang siya kasimple. Natin yan. Nilalagay ko talaga dito yan para, para hindi siya mawala. Okay, bye everyone. God bless us.